ba kita makausap? Bakit ho? Meron lang akong gustong sabihin sa'yo, Theo. Ano po yun? Gusto ko lang sabihin sa'yo na kung ano man ang nangyari sa amin ng mama mo, huwag niyong idamay ang mga sarili ninyo. Kayo ni Gardo. Labas kayo sa problema. At gusto ko rin humingi ng paumanhin sa'yo kung nasaktan kita. Kung galit ka sa akin ka na lang magalit. Huwag kay Gardo. Yun lang. Salamat. Teo, huwag mong buksan yan. Tinitingnan ko lang po, Ma. Sabi ni Papa, sa tamang panahon, pwede ko na itong gamitin. Pero, kailan naman po kaya itong tamang panahon na to? Kapag ikaw na ang may-ahari ng asyenda. Oo nga po. Kaya kailangan matuto na akong bumaril. Di ba sabi niyo, I should protect you. I am a Braganza. Kaya kailangan magaling na akong umasinta. Naalala ko nga po noon, Ma, nung namamaril kami ng ibon ni Papa, tinamaan ko yung ibon. Ang galing ko. Manang-mana ka sa iyong papa. But I'm warning you. Hindi mo pwedeng paglaruan ng mga yan. Opo, Ma. Promise. Natutuwa lang po talaga ako sa kanila. Para silang mga guardian parati nakabantay sa akin. Sige na. Maglaro ka na muna sa labas. Sige po, Mama. At may tatapusin lang ako. Opo. Nag-usap na kami ni Theo. Bakit, Nay? Siyempre, para huwag ka na magalit sa akin. Nay, hindi ako galit sa inyo. Talaga lang, ha? Ilang araw kang walang kibo at hindi mo ako pinapansin? Ngayon pa naman malapit na yung birthday ko. Alam mo ba yon? Oo naman, Nay, sa linggo. Makakalimutan ko ba yun? Mabuti naman. Kala ko, nalimutan mo na talaga eh. Nay, pag nagkolehiyo ba ako, papayagan niyo ako mag-aral sa Maynila. Oo naman. Basta lang hindi sa mamahaling eskwelahan, kagaya kay Theo. Eh, Nay, ba't di niyo naisipang mag-abroad? Bakit ka ba nagtatanong sa akin ng ganyan, ha? Eh, kasi, Nay, yung mga kaklase ko ho, halos lahat ng magulang nila nasa ibang bansa eh. At maraming magagandang imported na gamit. At palagi nakakapamasyal sa ibang bansa. Nainggit ka, no? Hindi, Nay, ah. O... Alam mo, Gardo, kilalang kilala kita. Kung minsan yang hindi mo, ibig sabihin yan oo. Ganito lang yan. Lahat tayo may kanya-kanyang pinipili sa buhay. Nagkataon lang na ang pinili namin ng ama mo ay ang manatili dito sa lugar nito kung saan tayo palagi magkasama. Kasi mahalaga sa amin ang lugar na ito. At sana pahalagahan mo rin. Dahil ito lang ang maipamamana namin sa'yo. Kaya namin ipinaglalaban. Tandaan mo yan. Sige, Ma. Sige na. Tali mo na yan. Opo. Nakauwi na. Personal kong pinuntahan ng mga abogado ni Don Armando at tiniyak nila na sila na mismo ang makikipagkasundo kay Doña Trining para mapabilis ang proseso ng ating lupa. Bukod doon, Damian, ipagwawalang bahala na lang ba natin yung ginawang pamamaril ni Doña Trining? Harassment yun, di ba? Oo. Napag-usapan din yun. Inaayos na nila ang kaso. Eh paano kung gawin sa atin ni Doña Trining yung pangharas tulad noon?
Abay, dyan na masusubukan ng ating tapang. Tama yun! Tama yun! Mga kasama. Sandali lang, mga kasama, sandali lang. Konting hinahon lang. Paano ba kami hihinahon nito, Damian? Eh, napakabilis kumilos ni Doña Trining. Eh kung babagal-bagal tayo, baka mag-isemento na itong lupang ginagapas natin. Oo nga naman, Damian. Tama yun. Tama yun. Mga kasama, sandali lang, sandali lang. Kailangan natin ng mas malawakang pag-oorganisa para lalo natin mapag-usapan kung paano natin mapaglalaban ng kasong to. Mabuti na yung legal. Tayo ang tatakda ng araw para masabihan ko kagad ang mga abogado. Mahirap yun, Damian. Parang umaasa na lang tayo sa wala.